don't need to be perfect just to serve. God perfects you as you serve. So ayun, no? Hindi naman natin kailangan na maging perfect para maglingkod. Ang nagmamatter naman is yung willingness natin to serve Him. Grabe, no? 2 minutes nag-circle, no? Nasayang pa yung papel. So, yung ano dyan, guys, is huwag niyong sayangin yung oras nyo sa kakagawa ng sarili nyo maging perfect. Kasi yung Panginoon naman yung nagpo-perfect sa atin as we serve, okay? So ayun, tumayo po tayong lahat at tayo ay umawit. Okay. Sa ating congregational singing, tatawagin natin si Brother Mavs Yumol. Maverick Yumol. At tatawagin si Sir Mavs. Sister Mops? Brother Mavs. Good afternoon, everyone. Good afternoon, young people. Ayan. So, good to see you guys. So, welcome to our ATOS, Group 2, led by Group 2 ATOS, no, sa ating YP Fellowship. So, ano gawin natin? Awitan tayo. So, awitan natin ang... Ay, wait. Ano to? Hanap kayo ng partner. Prepare. Hanap kayo ng partner muna. Prepare. Okay? Eh, wala akong partner. Sige, kayo. Hanap mo na kayong partner. Pair muna kayo. Okay, pair. Okay, dalawa muna kayo. Dali. Mag-action song tayo, no? Wala. Kawan niya naman si ano. Ay, si Geraldine, oh. Tsaka Lani, oh. Pair tayo, young people. Sino pa ba? Okay, wala akong makita pwede. Sino bang ano? Naghanap akong partner. Ayun, si Yahweh. Ayan, so, again, happy birthday kay Brother Recently. Anyway, lahat may partner na ba? Say amen. Say amen. Hello, young people. Hello, wala akong marinig. Hindi naman ako bingi. Hello, yung wife. Hello, young people. Hi. Ang saya naman ng mga kalalakihan natin. Yung mga kababayan natin na YP. Hello. Hi. Ayan. So, very good. So, ito pa lang ikinig. So, awitin natin ang the Lord. Rejoice in the Lord always. And I say again. Ano yun? Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Ayan. O sige, kantayin muna natin. Wala pang action, okay? Rejoice in the Lord always. Ready? Sing. Rejoice in the Lord. Again, I say rejoice. Wala pang action. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Rejoice. And again, I say rejoice. Rejoice. And again, I say rejoice. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. So, paano ang action natin? So, nakatanda or di nakalam. So, simple lang. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Clap. Bang. Okay? Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Ayan. Okay, ulit. So, ulit. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Rejoice. And again, I say rejoice. Rejoice. And again, I say rejoice. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. O, syempre, hindi pa tayo tapos dyan. Kasi tatawag ako ng pare sa harapan, no? So, hanggat maaari sana, hello. Future young people to. Okay. Sige, gusto ko tawagin sa harap sila, yung per pair. Nakita ko sila, RGN,
Hanye, punta sa harapan. RJ, Hanye, sa harap kayo. Ayan. Sino ba? Sige, Judian and... Ano pangalan? Chari. Yan. Dito na kayo. Yeah, kakantay natin ulit, tapos i-act natin syempre. Ayan. Okay, one more one more time. Rejoice in the Lord always. Ready? Sing. Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Rejoice. And again I say rejoice. Rejoice. And again I say rejoice. Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. One more pa. Mas bibilisan natin this time ha. Rejoice in the Lord always. Medyo bibilisan natin ha. Okay lang kung hindi ka makasabay. Bibilisan natin. Okay, ready? Rejoice in the Lord always. Ready? Sing! Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Rejoice. And again I say rejoice. Rejoice. And again I say rejoice. Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Amen. Okay, thank you sa tinawag ko, mga pares. O, hindi pa tayo opo, kanta pa tayo, hindi pa tayo tapos. This time, mag-ano naman tayo. Opo, mag-ano tayo, sit-ups ba tawag doon? Opo, tsaka tatayo, ay sabihin. So, ano ba yun? So anyway, kakantay natin ay I'm alive, alert, awake, enthusiastic. Okay? So, kanta muna tayo lahat, sabay-sabay. Okay? Alam niyo rin ha, I'm alive, alert, awake, enthusiastic. Okay? Ready? Sing! I'm alive, alert, awake, enthusiastic. I'm alive, alert, awake, enthusiastic. I'm alive, alert, awake, alert, alive. I'm alive, alert, awake, enthusiastic. Yan. So, ayan, di ba? So, kanta natin. So, imbes na, ayan, nakita ko yung action nyo, pero hindi ganyan gagawin natin, no? So, gusto ko hatiin natin sa group. O actually, kahit hindi natin hatiin sa group. Kasi ang dami na sa kanan eh. So, gawin ko na, hatiin ko muna sa gitna. So, tigda-dalawang group. Tigda-dalawa, sorry. Tigdalawa. O, so hati sa gitna. O, Brother Macho, huwag ka sa gitna. Makahati ka. Punta sa gitna. So, bali, ito yung group 1, group 2. So, wag na. Kahit di na kayo maglipatan. Ganyan na lang. Pero dapat may upuan kayo ha. Baka may umupo sa sahig. Tumapat kayo sa upuan nyo. So, gagawin natin, I'm alive, alert, awake, enthusiastic. O, tandaan nyo ba? Ano kayo? Alive tsaka? Ayan. Alive, alert, awake. Awake. O, so, alive tsaka awake kayo. Kayo naman, ito na sa left ko. Kayo yon, alert, enthusiastic. Okay? Ladies, kuha ba? Anong group nyo? Tsaka? O, alert, enthusiastic. So, pag tinawag ko pangalan ninyo ng group, umupo kayo. Ay, umupo kayo? Tayo na lang kayo. Sige, upo muna lahat. Upo muna lahat. Yeah, upo muna. So, gawin natin, baliktad. Pag tinawag ko yung group names ninyo, tatayo kayo. Okay? Tapos, pag hindi nyo group, dapat umupo kayo. Okay? So, pag tinawag ko alive, tatayo kayo. Pag sabi ko alert, tatayo sila, upo kayo. Okay? Kuha ba? O, babagalan muna natin para makuha natin. Sige babagalan muna natin. I'm alive, alert, awake. So, sample. Ready? Sing. I'm alive, alert, awake, enthusiastic. O, kuha. I'm stick. Oh. I'm alive, alert, awake, alert, alive. I'm alive, alert, awake, enthusiastic. O, kuha. O, mabagal lang yun. Nakuha ba? Yan, papagana lang para ready tayo. O, one more. Kuha ha. O, pag may nahuli or pag may nahuli ako, tatawin ko sa harap, kakanta siya ng ibang kanta, okay? So, dapat sumunod lahat. Okay, ready? One more, mabagal lang. I'm alive, alert, awake. Ready? And I'm alive, alert, awake, enthusiastic. And
I'm alive, alert, awake, enthusiastic. I'm alive, alert, awake, alert, alive. I'm alive, alert, awake, enthusiastic. Mabagal lang kasi pag mabilis may madadapan eh, okay? One more, last na, last. Same song pa rin. Pero, baliktad naman. Sige, tayo naman lahat. Pag tinawag ko, upo naman kayo. Okay? Tayo naman. So, this time, pag tinawag ko yung group, upo naman. Okay? Ready? I'm alive, alert, awake, enthusiastic. Ready? Sing. I'm alive, alert, awake, enthusiastic. Hindi na lang. Wait. Nalito na sila. Nabago lang yung rule bigla eh. So pag tinawag ko yung group name, sorry po. Hindi ako galit. Pag tinawag ko yung group name, upo kayo. Okay? So pag hindi nyo group name, tumayo kayo. Yung tinawag ko, yun ang upo. Okay? Ready? Again, same group pa rin. Alive, alert, awake, enthusiastic. Okay? One more time. Ready? Sing. I'm alive, alert, awake, enthusiastic. Ano na? I'm alive, alert, awake, enthusiastic. Di na kuha. I'm alive, alert, awake, alert, alive. I'm alive, alert, awake, enthusiastic. Sige, tama na. Mukhang nagtumbling na yung mga utang natin. So, thank you everyone. Ayan, tapos na tayo sa ating awitan. So, back to you, MCs. So ayun, thank you Kuya Mabs. So before po tayo mag-start, let's appreciate po yung mga graduates. Sound. So, pag tinawag po ang inyong pangalan, tayo na lang po tayo. Okay? Dito po sa harap. Si Lois Neil Serna. Raymar Toscano. Absent. Nakagraduate pa to ha. Ayana Salmurin. Diba, puro absent. Si Jasmine Deala. Wala. Absent lahat Graduate. Sa graduates po, Jabez Serna. Lakpakan po natin. Sound check. Upo na po. Ayana Salmurin. Micaela Navarro. Edison Monida. Gabriela Serna. So, ayun po, thank you so much. Ngayon po, before po tayo busugin spiritually, busugin po muna natin ang ating mga sarili physically. Okay, tatawagan po natin ang ating Game Master sa ngayon, si Brother JP And Ate Giselle. Ate Giselle and Brother Games JP. po. Maglaro. Hello? Okay, bilang po tayo ng 1-2. Bilang tayo, start tayo dito sa girls. Hana. Wait lang. Sino to? Brenna, Joy. Si ano? Wait lang. 2 ka, 2. Nyas. Aaron. 2. Tin. 1. Pam. 2. Sino na sunod? 1, 2, 1, 2. Yay, energy. Sino nasa likod? 2. Joesh, 2. Brian, 1.
Magbilang ng malakas, parang di mga lalaki, oh. Yan. 2, JT. 1. 1. RG. 2. Ano na? 1. 2. 1. Ano? Ano number nyo? 2, 1, 2. Kulit pa. 1, 2. 1, 2. Klawi 2 ka, ha? Ikaw. So, sino yung... 1, 6 ka. 2. Lahat ng 1 dito, lahat ng 2 dito. Agawan base ang ating laro. Agawan Makuha ka base. talaga sa tingin. At ang ating laro ay 21. Okay, 1 dito, 2 dito. Pakibilis po. Ay, Dion. Si Dion ay, ba't nandito yan? Hindi, dyan yung 3. Bakit di nag-iwalay itong dalawang to? Ah, okay. Mali yung bilang ko, sana. Say. Okay po, mamili po kayo ng isang representative. Isang representative Kayo. per group. Isang representative po per group. Bilis! Sino? Ha? 2. Si Justine? Okay. Okay. Group, ay. Oh, mag-usap-usap muna kayo. Sino na? Ang laro natin, charades, ha? Wow! Dahil mahirap na mag-isip ng bagong laro, Sino? balik tayo sa mga madadali. Okay? Dahil mga tama. Oo. Hindi, matagal nang, kailan pa na huling nag-charades? Diba matagal na? Oo, ayun. Okay, sa group 2, si RG. Sa group 1, sinong representative? Sainel? Final? Oh, si Sainel eh, kasi panalo daw agad group 1 eh. Oh, yan. At si RG. Palakpakan naman natin ang ating mga participants. Sige. Dahil charades to, gusto nyo bato-topics kayo kung sinong mauna. Isang baksak. Lang, fix. Mauna sino? So ang gagawin natin, sa loob ng 1 minute, paramihan kayo ng mahuhulaan. Okay? Wala. Nasa kanya kasi bubunot siya ng Yung mga words natin, paper. connected sa tema nating willingness to serve. Ano yung charades? Papakita ni RG. So, RG, mamimili ka dito ng puhulaan. Pwede ka mag-pass, pero hanggang 3 beses lang pwede. Ha? Okay. English.
Lahat to English ha, pero lahat nasa Bible. Okay, ano na? Palakpakan naman natin ang graduate of batch 2024. Okay. Si RJ muna. G, magsa-start yung time kapag pag nag-go ako. Oh. Sige, trial. Wala na yun. Timer starts now. Mag-action ka. Oh, okay. Dahil sabi nyo, trial lang yon. Wala na yung papel na yun, ha? Sino yung ganon? Ulit. Game na to, ha? Game na to, ha? Ikaw na nandito. Sige. Ikaw na nga. Game na to, ah. Ay, wait lang. Okay na? Ay, hindi. Bigyan mo. Okay. Go. Action with action. Action, RG. Gusto niyo na umupo. Palit. Oh, yan, si Francis. Yan. RG, bawal mo sabihin ng mga nakita mo, ha? Oh. Sige. Hindi yun na lang din gagawin. Hindi ko alam paano yun. Ano to? Ayoko na. Baka magpakamatay ako sa cross. Kailangan dalawa sa akin. Tatlo, ah. Last na to, ah. Ibigay mo yun. Pwede gumamit. Oh, ready, set, go. Oh, go. Uy, wala pa. Sige.
Easy soap, easy soap. Okay, time's up. Time's up. Okay, zero. Oh, sino dito sa grupong to? O, sa group 1, group 1. Nakakapagod naman tong larong to. Ako yun napagod. Kuha ka, Edison, isa. Uy, wait lang, baka mamaya. Hindi niya alam yung laro, ah. Wait lang. Ready, set. Ready, set. Ready, set, go. Okay, okay. Oh, next, next, next. Isa pa. Oh. Oh, action. O, signal ulit. Ano? Uy, ano to? Signal lang nag-ano? Ano action? Okay. time's up, Bawal time's sabihin yung up. word. Oh, first round. Okay. Nakatayo sila? Okay, 1-0. Oh, second group. Okay. Wait lang. Okay, round 2. Round 2. Round 2, group 2. Okay na yan? Okay, timer starts now. Oh, next, next, next. Okay, okay. Bakit nakikisama kayo? Pass na, pass, Oh, pass, pass, pass. Okay, all one, all one, all one. All one, all one. Okay, timer starts now. Okay, go, go, Next, sama, sama. next.
Oh, next. Next, okay. Next. Shepherd. Sabi ni Joy. Ilan na yan? Okay, time's up. Okay, so nakaapat na ang group 1. 4-1. Oh, last round to Last Pag round. nag-tie, congrats, nag-tie. O, sino representative next? for group 2? Ay, kung gusto nyo. Last round to Oh, nagbabalik! I know, right? Nagbabalik! Pwede mo yung palitan? Pwede palitan. Pwede mo palitan. Hindi ka makapatin. Sige. Oy, pakibigay sa amin yung papel. Okay, timer starts now. Pass. Walang post time. Next. Sige. Ano ba yan? Wala na. All four? Five? Tatlo lang sa group. Ay, hindi, sorry. Panalo ang Group 1. So, yung prize ay nakay. Nakanino ang prize? Gusto nyo pa? Panalo na nga kayo. O sige, gusto nyo isa pang round. Next group. Next group. Pero babae naman daw ang Babae naman ang representative. Okay, yung group. Wala. Next round. Last round. Last round, babae naman po ang ating Sino sa group 1? Group 1, representative. Ate Jude. Teacher Jude. Sino na? Ate Jude. Pili ka natin. Kaya pala. Di pa. 4-3. 4-3 ang score. Okay, ready? Okay, 3, 2, 1, start. Ako na. Naya. Ano score? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 3. 3.
Sino sa inyo? Sino sa inyo? Bilis! Hindi mo kagrupo yan. Sino sa group 2? Aaron, sino sa group 2? Sa group nyo. Okay, si Graciel para sa group 2. Palakpakan naman natin. Woo! Okay, pili. Kung kaya. Okay. 3, 2, 1, start. Next. Okay. Okay, so ang panalo ay ang Group 1. Palakpakan naman po natin. Ang yabang. So yun lamang po, maraming salamat sa pagpa-participate sa ating icebreaker. Yung prize po, kukunin nyo kay JP. Sino na po? Okay. Jasper. Ay, hindi yan. Baliktad. Okay, nag-enjoy ba tayo? Group 2, bawi na lang tayo sa ano. Okay. Okay, before po natin tawagin yung speaker natin, tinatawagan ko po muna ang lahat ng ATOS sa Okay. special number po. Group ng ATOS. Lahat ng ATOS na group. Okay, tas dito na po tayo. Dito tayo kumpulan. Dito tayo, close tayo. Close. Yeah. Pakita nga natin. So, ang aming awitin po ay The Steps of a Good Man. Yan po. Paki-play na lang po. Oh. Kunin.
Amen. So, the steps of a good man. So ngayon po ay pupunta na tayo sa important part ng fellowship na ito, which is yung pakikinig ng salita ng Panginoon. At yung ating tagapagturo ngayon is leader ng ATOS, si Brother John Alvin Cruz. Yun po, magandang hapon po sa lahat. Bago po ako magsimulata, magpasalamat lang muna ako sa mga kagrupo ko. And thank you sa mga effort nyo na ginawa. And mula sa mga paggawa ng poster, souvenir, paggawa ng video, and sa mga palaro, at sa mga ano pa ba? Minalimuto pa. Sa lahat, kilala nyo na ako sino kayo and patuloy lang tayo maglingkod sa Panginoon. So, ilang minutes ba to? So, ano ba to? Bago magsimula, magpakilala muna ako. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako si John Aldwin Isaac. Pwede niyo akong tawagin Aldwin, Dwin, or Isaac. So, yun. Konting testimony muna bago mag-start kasi saglit lang itong sasabihin ko eh. And ako ay nanggaling dito, nabaptize and nanggaling ako sa ibang church, sa Haven Bible Baptist Church sa Las Piñas. And then, doon sinirahan ako ng tatay ko and doon ako naligtas. And pagdating ng 2016, lumipat ako dito sa CBC. And matagal din akong natingga. No, bali, upo, simba lang talaga ginagawa ko ng dati. And nung pagdating na lang pandemic, and ginamit si Sir Bong sa unang tinawag ako kasi ako ni Sir Bong dati, tagabukas ng pintuan. So, doon nagsimula yan eh. Thankful ako kay Sir Bong na in-approach na ako ng ganon. Then, ganon din kay Aaron sa ginamit din. And patuloy. Tas yun, mula nung nasa pintuan ako, nagtagabukas ng mga pintuan, nagkaroon ako ng desire na maglingkod sa Panginoon. And nag-pray ako noon. 1 week ata, kinausap ako ni Sir Mark Luke. Then, kung gusto ko daw pumasok sa tech team. And then, gusto lang, maging committed sa gawain and consistent. And then, yun, ginamit ako ng Panginoon. Hanggang ngayon, nandito pa rin ako, nagpapatuloy sa tech team. At ganun, na hindi ko rin inaasahan na magiging leader ako ng YP. Hindi ko talaga hiniling yun sa Diyos na maging leader. Kasi alam ko mahirap maging leader. At hindi ko makita na sa sarili ko na maging leader ako kasi mahihain akong tao. Pero pinusyo ko nila Sir Bong, sa mga tinuturo na sila Sir Bong. Then hanggang sa ma-disciple, and naging blessings ito. At sa awa ng Diyos, nagampanan ko ang pagiging leader na kahit mahirap, mabigat, basta willing tayong matuto, willing tayong maglingkod sa Panginoon, magagawa natin itong mga bagay kasi ang Diyos ang magpapakilos sa atin. So, ayun, nagpapasalamat ako sa pribileyo na makatayo dito, bigay ng mensahe sa inyo. So, yun. Tayo po tayong lahat. Magbasa po tayo ng ating text. Buksan po natin ang ating Bible sa Romans chapter 12, verse 1. Andiyan na po kayo?
Sabay-sabay po natin basahin. Romans 12, verse 1, ready, read. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Manalangin po tayo. Heavenly Father, Lord God, maraming salamat po sa araw na binigay mo sa amin. Dilan niyo po kami dito sa inyong bahay-sambahan na bigyan ko ng papuri po po, Lord. At ganoon din po sa mga bawat kabataan po dito nandito. Dalahin ko po na gamitin niyo po ang instrumento, pagbahagi ng inyong salita. Ganoon din po na may mga matutunan po mga bawat isa. Ganoon din po ako. At matutunan din po namin na magkaroon ng willing heart sa inyong paglilingkod po namin sa iyo na kahit ito po ay mahirap po, Lord. Maraming salamat po. Binabalik po namin sa inyo. Salamat. Sa inyo pray. Amen. So, pwede po umupo. So, ang title po ng ating topic ngayon ay Importance of Willingness. Ano ba ibig sabihin ng willingness? Sabi sa dictionary, ang ibig sabihin ng willingness ay quality of being happy to do something. Ibig sabihin, may ginagawa tayong bagay na gusto natin. Tama ba yun? Alright. Sabi naman dito sa Bible, pabuksan po natin ang Bible natin sa 1 Chronicles chapter 29 verse 9 and 17. Sabi po sa verse 9, Then the people rejoiced for that they offered willingly, because with perfect heart they offered willingly to the Lord. And David the king also rejoiced with great joy. Sa verse 17, I also, my God, that thou triest the heart and hast pleasure in uprightness. As for me, in the uprightness of mine heart, I have willingly offered all these things, and now have I seen with joy thy people which are present here to offer willingly unto thee. So, kung mabasa po natin to, yung mga tao po nito ay masayang naglilingkod. Masaya silang naglilingkod at malaya silang nagbibigay ng kanilang mga serbisyo. So, ang tinuturo sa atin ng Panginoon po dito ay God wants us to be willing, not feel obligated. So, kasi pag ginagawa natin tong mga ministry natin, ng mga gawain, pag hindi tayo willing, nagiging obligasyon na to eh. So, hindi na tama yung puso natin na maglingkod, na parang ginagawa na lang natin tong ministry kasi inutos sa atin eh. So, hindi dapat ganun. Dapat ang puso natin, willing pa rin tayo maglingkod. Kasi hindi naman natin ginagawa to para sa tao, di ba? Amen ba? Para sa Diyos ang ginagawa natin para pagbibigay ng lingkod sa Kanya. So, lagi natin tandaan na kapag tayo kahit napapagod na sa ministry, sa anumang gawain, kung part, ay huwag tayong sumuwo. And huwag natin gawing mindset na maging obligasyon itong ministry nito. Kasi masaya maglingkod eh, tama ba? Amen ba? Amen. So, sabi dun sa Romans 12, no? Yung binasa natin kanina. Pinapakita dito sa verse na ito na kapag tayo ay nag-serve o naglilingkod na may willingness sa ating puso, in-offer natin ang ating sarili o sinasacrifice natin ang ating buhay sa Diyos. So, madali ba maglingkod sa Panginoon? Hindi, di ba? Kasi ang dami natin isasacrifice. Yung mga kagustuhan natin para lang sa Diyos. Na minsan hindi natin naintindihan bakit nangyayari yung ganito. Pero tatawagin ka ng Panginoon para sa ikakalugo mo bilang Kristiyano at magamit sa simbahan. Serving God na may willing heart ay importante parte ng buhay ng Kristiyano. Dahil pinapakita natin ang pagmamahal at malasakit sa Diyos at sa iba. Ito rin ang isang paraan upang ipakita na tayo ay willing unahin ng iba bago ang sarili
at unahin ng Diyos. So, sa first point po natin, first point na po agad tayo. Ang first point po natin ay surrendering to God's will. Buksan po natin yung ating Bible sa Proverbs chapter 3, verse 5. Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Nandiyan na po kayo? Verse 5, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. In order for us to have a willing heart to serve, we must learn to trust God's will for us. Kailangan natin i-surrender ang ating sarili at magtiwala sa Diyos sa kanyang kagustuhan. Kung tayo ay tinawag sa gawain, huwag tayong matakot, huwag tayong mahiya. Although nakakatakot nga, nakakaya naman sa simula, pero tutulungan naman tayo ng Diyos all along the way sa ating journey ng pagiging Kristiyano. So, by trusting God's will, we were acknowledging His plan for us. Willing dapat tayo magpasakot sa plano ng Diyos. So, kung saan tayo tawagin ng Panginoon sa paglilingkod, magpatuloy lang tayo. Kung tawagin tayo maging leader, mga susunod na leader, huwag kayong mangamba. Kasama niyo naman yung Diyos, and tutulungan kayo. Andiyan naman din si Sarabong, mag-guide sa atin. So, ano ba? Bilis ah. Okay. Number 2. Ang number 2 po natin ay seeking God's guidance. Buksan po natin ang Bible sa Psalms 37, verse 5 to 6. Verse 5, commit thy ways unto the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. And he shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday. By seeking God's guidance, we learn to have a willingness to serve Him, being committed and trusting Him, and God will do the rest. So sabi dito sa verse 5, commit thy ways and trust also in Him. So, para ano tayo ng willing na mag-serve sa Panginoon, i-commit natin ang ating sarili sa Diyos at magtiwala na tayo ay gagamitin ng Diyos. Kasi, hindi naman kailangan ng Diyos na magaling. Ang kailangan ng Diyos ay willing heart. Willing heart na matuto. Willing heart na maglingkod. Kasi aanin ng Diyos kung magaling, kung ang puso mo naman ginagawa mo lang para sa tao eh. Para sa papuri ng tao. So para saan pa yung paglilingkod mong yun, kung hinahanap mo naman ipapuri ng tao, hindi naman sa Diyos. So mali na agad yung heart natin. So, we must commit and trust God na gagamitin tayo. Wala namang magaling sa atin eh. No? Lahat naman to natututunan. So, anumang ministry ang mayroon tayo, patuloy lang tayo. Mahirap siya, pero magsimula tayo sa simula ulit. Bakit tayo naglingkod sa Diyos? Naglingkod tayo sa Diyos, wala namang alam, di ba? So,
maging willing lang tayo, maging open tayo sa mga opportunity at privilege na ibibigay ng Panginoon na paglingkuran siya. Sa point 3. Number 3, developing a humble heart. 1 Peter 5 verse 6. Sabi dito, 1 Peter 5 verse 6. Humble yourself therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. So, sinasabi dito sa Bible, i-humble natin ang sarili. At He may exalt you in due time. Itataas tayo ng Panginoon sa kanyang oras. Naniniwala ba na tinataas ng Diyos ang taong nagpapakumbaba? Amen. No? Kasi pag tayo nagyabang sa ating mga talento or sa mga ministry na ibababa tayo ng Panginoon kakainin tayo ng pride natin. So, in order for us to have a willing heart to serve God, we must be humble. Serving God with humility means putting others before ourselves. Hindi tayo magkakaroon ng willing heart kung hindi tayo humble. Kasi, for example, mataas yung tingin mo sa sarili mo, no? And binigay sa yung ministry, tagalinis ng church, tagabukas ng pinto, tagalinis ng CR. Magagawa ba ng taong ma-pride yun? Hindi, di ba? Lahat naman tayo pantay-pantay sa mata ng Panginoon. So kahit anumang ginagawa natin para sa Panginoon ay pantay-pantay. Walang mataas, walang mababa. So, i-humble natin ang sarili natin sa Diyos na sa tingin ng iba, yan lang yung ginagawa mo. Pero sa Panginoon, sa mata ng Panginoon, ito ay malaking bagay. Sa example na lang, si Jesus Christ naghugas ng paa, no? Na sinisimbolize na dapat maging magpakumbaba at palaga ng iba. Imagine natin, no? Yung Diyos na yung nagpakumbaba. Nag-set siya ng example para sa atin. Kasi Diyos na siya, naghugas pa siya ng paa ng iba. Dapat siya ang hinuhugasan. So, sino ba tayo para hindi gayanin yung example niya? So, wag natin laging, kapag may na-accomplish tayo sa church, na ikakalaki ng ulo natin, wag nating gawin. Magaling kang kumanta, magaling kang magsalita, magaling kang sa mga sa technology, pero yung puso natin, mali na pala. No? Hindi na pala Diyos ang nalulugod na pala yung sarili mo. No? So, maging humble lang tayo. Then, number 4, bilis natin Oh. Kala ko matagal Number 4, serving others with love. Diyan kayo magaling sa love no? Ba yan Sir Matt, may sinasabi ka ba, Sir Matt? Paano nga ba ang pagmamalasakit sa iba ay kailangan sa paglilingkod sa Diyos? Buksan natin sa Mark chapter 10 verse 45.
Mark chapter 10 verse 45. For even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. Napakalinaw ng verse, di ba? Si Jesus Christ ay pumunta rito para mag-minister, ministry. Magbigay ng tawag dito. Maglingkod. Diyos na siya, pero siya pa rin nagbibigay ng paglulugod sa iba. So, napakagandang example nun. So, wag tayong namimili ng paglilingkuran. So, kasi ito lang, gusto ko itong tulungan ganyan. Hindi dapat tayo galon. Baka kasi may malasakit lang tayo kasi gusto lang natin, di ba? By showing love to others, we are reflecting God's love and expressing His teaching. Nakikita sa ating buhay ang ginagawa ng Diyos sa atin. Maging example tayo sa iba. Hindi lang sa mga unbeliever, ganoon din po sa mga kapwa nating young people. Kasi isa sa mga goal ng mga young people is magkaisa. So, hindi dapat tayo nag-grupo-grupo kasi eto lang, tropa ko to Dapat, eto lang. Di ba? Maling mindset na agad. Hindi love yun. Di ba? Dapat lahat tayo dito nagtutulungan. Mapa YP, YA. Di ba? Ba't parang may laman yung mga nyo? YA naman ako Uy, di pa tayo tapos. Iisa lang ang goal natin, magbigay ng papuri sa Diyos. So, huwag tayong maghati-hati. Tayo maging divided. One heart nga tayo, di ba? So, ganon. Hayaan natin mag-reflect ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Maging blessing tayo sa iba. Hindi lang sa iba, sa mga unbelievers. Sa kapwa nating young people mismo dito. Marami pang young people na pwede ma-reach out. No? Madaming young people na nawawala kasi wala silang kausap. Nga ganyan. Mga kaibigan nila nawawala na. So, tayo na yung tumulong. Especially sa mga leaders, no? Patuloy tayo. Ma-reject man tayo ng mga iba, ng mga, na kahit anong akay mo sa Panginoon, ayaw pa rin, no? Ipag-pray natin. Pray natin yung pagmamahal ng Diyos sa kanila. Okay, last na tayo. Sa ating last, number 5, persevering in faith. Galatians chapter 6, verse 9. Galatians 6, verse 9. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. The need to remain steadfast in serving God. Ano ba ibig sabihin ng persevering? Sabihin ng persevering, continuing.
magpatuloy. Magpatuloy lang tayo sa ating faith, na magamit tayo ng Panginoon sa ating mga ministry, magpatuloy tayo. Hindi madali sa ministry. Hindi ako ready maging leader. Sinabi namin sa RT Serbong yon. Wala namang ready. Ang kailangan, willing. Kasi pag willing ka, natututunan mo na yan sa journey mo Doon ka matututo. Siguro kung hindi ako naging leader, hindi ako mag-aaral ng salita ng Diyos. Dito na. Pero yun nga, nare-realize natin pag nasa gawain na tayo ng Panginoon. Kaya gano'ng ang hirap sa gawain. Pwede kang mapagod, pero huwag kang susuko. Tama ba? Amen? Kaya sa mga kapwa ko leader, huwag tayong sumuko. Alam nating napapagod na tayo Kahit anong ministry man yan, no? Sa mga leaders. Kasi kung tayo ang unang susuko, yung mga members natin susunod din yan No? Ha? Okay lang. Mga leader, 1 taon pa ba? Munti ka na akong bumitaw Pero salamat sa Diyos na napaalala ni Sir Bong and nila Aaron na magpatuloy. Stay committed. Continue. Sabi dito, for in due season we shall reap if we faint not. Ibig sabihin ng faith not give up, huwag susuko. Not weary, huwag tumigil. Mapagod ka, magpahinga ka, pero huwag kang titigil sa paglilingkod sa Diyos. Kasi blessing yan Privilege na mag-serve sa Panginoon. Tutulungan naman tayo ng Panginoon Kung hindi natin alam gagawin, seek guidance. Search the scriptures. Gagabayan tayo ng Holy Spirit dyan. Kung hindi naman natin maintindihan yung salita ng Diyos, humingi tayo ng tulong sa mga leaders. Sir Bong, kay Pastor Conway. Tutulungan naman tayo dyan. So, wag natin gawing dahilan kasi hindi ako marunong. Hindi ko kaya kasi nahiya ako. Hindi ko kaya kasi ganyan-ganyan. Hindi. Hindi naman kailangan ng Panginoon talaga ng magaling. No? Gusto niya yung willing na matuto sa lahat. Kasi yun ang mas ang gagamitin ng Panginoon Tama ba? Hindi lagi madali maglingkod sa Diyos. May mga challenges, difficulties. Pero through perseverance o pagtitiyaga, we can stay committed to our faith and continue serving God with dedication and passion. So, sa ating paglilingkod, magbigay tayo ng dedication sa gawain. Yung alab ng ating puso sa paglilingkod, wag natin patayin. Mas paalabin pa natin ang puso natin sa paglilingkod. So, ayun. Sabi nga, it's not in vain to serve the Lord. Tama ba? Lahat ng ating pinagpaguran, lahat ng ating pagtitiis, hindi yan baliwala. Lahat yan may reward sa Panginoon. Pero huwag natin gawin yung reward na goal dahil tayo naglilingkod. No? Naglilingkod tayo kasi willing tayo. Dahil gusto natin. Gusto natin paglingkuran ng Diyos. Hindi dahil sa reward. Sabi sa 1 Corinthians 15 verse 58,
sabi sa verse 58, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Maging steadfast, maging matatag tayo. Dahil maraming i-offer ang mundo, ilayo tayo sa simbahan, sa gawain. Unmovable, always abounding in the work of the Lord. So, lagi natin tandaan, hindi sayang lahat natin ng ating pinagpaguran. Madami namang rejected sa mga bagay, pero tuloy pa rin tayo. Gaano mang hirap na pinagdadaanan, mas pagbutihin pa natin lalo. This year, patuloy tayo maglingkod sa Panginoon. Marami pa tayo mga pagdadaanin. Pero salamat sa Diyos at nakakalahating taon na tayo. No? Nagawa na natin ng 6 months. 6 months pa ulit. Tama, more sufferings. Pero masaya sa lingkod, di ba? Tama. Wala namang madali eh. Lahat naman pinaghihirapan. So, dito ka na i-close na tandaan natin na hindi in vain ang maglingkod sa Diyos, kundi mas pagpusirgahan pa natin at magpatuloy tayo. Let us pray. Heavenly Father, Lord God, maraming salamat po sa araw na binigay sa amin. Ganun din po sa mensahe na amin napakinggan. Nawa na may mga napulot na aral po mga kabataan po, Lord. Ganun din po, magkaroon po ang bawat isa ng willing heart na maglingkod po sa inyo po, Lord. Hindi po madali ang nasa ministry, pero subalit willing po kaming na mag-suffer para sa inyong kakalugod at sa inyong gawain po, Lord. Maraming salamat po sa mga biyaya na pinakalob sa amin. Ganun po mga young people dito na patuloy po na maglingkod sa inyo this year at ganun sa susunod na taon na kayo po ang manguna sa bawat isa. Ganun din po sa mga YP na wala pa po mga ministry. Dalangin po namin na tulungan niyo po sila. Karoon po sila ng heart na mag-serve sa inyo. Karoon po ng desire na paglingkuran pa po kayo. Lahat po ito ay binabalik po namin. Salamat sa Panginoon ng Panginoon Jesus. Amen. Mamadali kayo umuwi. May milk tea kayo? May basketball. So, mga 7 tapos na ako. So, si RG na pahimas. G, dahil ikaw ang humimas, tatanungin kita. Bakit ka nandito? Hindi nga. Sa mga may ministry, bakit kayo nagsaserve sa ministry? Huwag niyo na akong sagutin. Gusto ko lang mag-reflect kayo. Bakit kayo nag-church? Bakit kayo nagsaserve sa ministry na kinabibilangan ninyo? To showcase your talent? Dahil nandun ang barkada ninyo? Bakit kayo nandito ngayon? Kasi group ninyo yung magpe-present? Kasi may basketball mamaya? Okay? Hindi po ako galit. Ang gusto ko, mag-reflect kayo. Open your Bibles to 1 Chronicles chapter 28. Binanggit ni Aldwin kanina yung 1 Chronicles chapter 29. Okay? Pertaining to offering. Ngayon, basahin natin to. Kasi, alam mo Aldwin, tinitigan ko ng maigi eh.
Anong relate nung willingness to serve sa Romans 12:1? Kasi kadalasan ginagamit yan sa pag-o-offer ng body as a living sacrifice. Pero gusto ko maging specific, paano napasok yung willingness? Okay? Basahin natin itong 1 Chronicles 28 verse 9. Sabi diyan, O thou, Solomon, my son, know thou the God of thy father. So sa wisest man, sa wisest king ng Israel, ang ibinilin ng kanyang tatay ay kilalanin niya ang Diyos na pinaglingkuran ng kanyang mga ama. Okay? Know thou the God of thy father and serve Him. Ano yung condition? With the perfect heart and with a willing mind. Okay? Sinabi bang serve Him kaagad? Anong nauna? Anong nauna? No. Okay? So kayo mga kabataan na nandito, whatever you do, make sure na ang motivation ninyo is because kilala nyo ang Diyos na sinasamba at pinaglilingkuran nyo. Do not come to church just because it is Sunday at kinaugalian ninyo na Sunday, magcha-church kayo. Do not just serve because nandun ang crush ninyo kasama ninyo sa ministry ninyo. Do not just serve because may talent kayo at gusto ninyong i-showcase ang talent ninyo. Do not just give just because kaya ninyo at marami kayong pera. Ang ugat po ng willingness is because kilala ninyo ang Diyos na pinaglilingkuran ninyo. Is the Bible clear? Balik tayo sa Romans chapter 12. Balik tayo sa Romans chapter 12. Ang sabi diyan sa verse 1, di ba? I beseech you therefore, brethren. So parang namamanhik, parang nagmamakaawa si Apostle Paul. Please lang, offer niyo yung body niyo as a living sacrifice. Ngayon, anong pinag-ugatan nun? Balik tayo one chapter before. Romans chapter 11 verse 33. Tandaan niyo yung sinabi ni King David kay Solomon ha, Know thou the God of thy father. Kilalanin ninyo ang Diyos. Okay? Balik tayo sa Romans 11 verse 33. Oh, the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are His judgments and His ways past finding out. 34. For who hath known the mind of the Lord, or who hath been His counselor, or who hath first given to Him, and it shall be recompensed unto Him again? For of Him, and through Him, and to Him are all things, to whom be glory forever. Amen. Sino daw ang karapat-dapat na bigyan ng glory? Sino? Ang Diyos. So, Apostle Paul is making a point that God deserves to be given all the glory. And our willingness to serve Him, to praise Him, to glorify Him, dapat nag-uugat sa pagkakilala natin kung sino ang Diyos. Hindi sa kung ano ang church na ito. Hindi sa kung anong klaseng preaching ang meron si Pastor Conwy. Hindi sa kung anong klaseng kabataan meron dito. Ay, masaya dito, kaya makikipag-fellowship ako. No. Hindi po yun dapat ang main reason kung bakit kayo willing mag-attend ng young people. Hindi po yun dapat ang main reason kung bakit kayo dapat maging willing mag-serve sa church po na ito. Hindi po dapat yun ang main reason para kayo magbigay ng tithes ninyo. The main reason is because God deserves all the glory. Is the Bible clear? Kaya po napakaganda nung topic nilang willingness to serve. Willingness. It's one good trait ng isang servant. Meron bang servant na lumalaban sa amo? Wala. Pero we are blessed. Bakit? Kasi yung master natin, si God, ay talagang worthy to be
serve. Worthy to be glorified. Kaya, kung meron kayong dapat gawin, please know the God you are serving. Ulitin ko, please know the God you are serving. Know the God you are serving through your ministry. Know the God you are serving through your daily devotion, through pastors preaching, by religiously attending the church whenever there is service. Okay? Know your God and be willing to serve. Thank you, Aldwin. At pinanghawakan mo yung motto ng mga manginginom. Susuka pero hindi susuko. Pero hindi ka namin isusuka. Maniwala ka. Kasi magpipreach ka pa ulit next time. Ayan, thank you sa inyong lahat. Amen. So, are we blessed by the message? Amen? So, hindi na ganun yung iba, hindi na blessed. Are we blessed by the message? Amen. So, thank you, Sir Bong and Brother Aldwin. So, So ayun, thank you ulit Sir Bong and Sir Aldwin. So ayun no, God is our master and we are His servant. And lahat naman tayo, meron tayong way and time na pwede natin gamitin para maglingkod if we are willing. So, Amen. So, bago tayo magpunta sa offering, baka merong gusto mag-testimony sa past months, mga struggles, baka merong gustong mag-share, mga naging napagdaanan nyo, mga blessing. magtawag ka na. Magtatawag na lang ako, no? Tawagin natin si Magtatawag na lang pala ako. si Pam. Saan nag-graduate? Saan nag-graduate? Tayo muna magtatawag. So, tawagin natin si Brother Edison. Ano lang message? Thank you. Kahit mabilis lang. Thank you. So, ayun nga, no? So, gusto ko magpasalamat sa inyo lahat, sa patuloy niyong pag-unawa, sa pagmamahal, pagmamalasakit. Short testimony lang to kasi hindi ko talagang inaasahan na makagraduate ako sa kabila ng lahat ng mga nangyari sa akin sa buhay ko. Dahil doon, sa mga nakalipas na yon, nakita ko yung biyaya sa akin ng Panginoon na kahit napaka-imposible na para sa akin na makagraduate, hindi ko talaga ini-expect na makagraduate ako kasi ang dami ko na-miss na mga assignment, mga activities, miski mga exam ko, bagsak ko. Tapos, yung mga teacher ko, talagang in-approach ko sila na kung pwede, ma'am, baka pwede yung sa makahabol pa po ng mga mga kulang ko. So ayun, nung pumayag sila bago kami mag-practice ng graduation namin, na bumulong ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, alam ko po na hindi po makakapasa ngayong year na to. Pero kung kalooban nyo po, makagraduate po ako ng senior high school is gusto ko po na pagka-graduate ko po ng senior high, kung kalooban nyo po, makapasok po ako ng Bible school. At saka, kung kalooban niya, makabalik ulit sa ministry. Ayun. At saka, may tuwid na yung mga pagkakamali.
So, maraming salamat po, no, sa inyo lahat, sa pagmamahal, sa mga prayers. Maraming salamat po, lalong-lalo na sa Panginoon. Kay Sir Bong, salamat po ako, lalong-lalo na kay Pastor. So, yun lang, no. Salamat po. Amen. Thank you, Brother Edison. Siyempre, may isa pa tayo last. Si Brother Jabez. Nagtatago eh. Unang-unang po, nagpapasalamat po ako kay God dahil kahit po mahirap po yung senior high school ngayon, itinawid niya rin po ako sa fellow YPs ko po, sila Kuya Haniel po. Kahit po yung time niya po ay masikip na rin po, naghahanap pa rin po siya nagbibigay pa rin po siya ng effort para po sa discipleship po. Yun lang po. Amen. So, thank you sa mga nag-testimony, mga nagpasalamat. So, bago tayo pumunta sa exciting part, sa food, Ano ba yung exciting? magkakaroon muna tayo ng offering. Okay? So, tinatawagan ko si Brother Brian sa pag-pray. Okay, let's pray. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa mga taong ginamit nyo ngayong araw na ito. Nawa, Panginoon, ay maging willing po kami sa lahat ng bagay na ipinagkaloob nyo sa amin. At sumunod po nawa kami sa iyong mga kalooban, Panginoon. Panginoon, ang magbibigay po ay pagpalaan nyo po, Panginoon. Maraming salamat po sa ipinagkatiwala nyo sa amin. Nawa, Panginoon, gamitin nyo po ang bawat isa na narito ngayon. At nawa amin po itong baunin sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Ikaw po nawa ang siyang magbuklod sa amin at nawa po ikaw po ang siyang malugod sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. May announcement daw po si Aaron. Hello. Yun nga guys, maraming salamat Kuya Aldwin sa kanyang devotion, willingness to serve. 'Di ba? Kita nyo, natapos na yung isang rotation ng bawat grupo. 'Di ba? Yung mga leaders na hindi nyo akalaing magpipreach pala. 'Di ba? Yun yung blessing dito sa YP. And announcement ko lang na next Sunday ay may practice tayo ng ating kanta after PM service. Then, June 30 ay aawit na tayo ng Looking unto Jesus. Another thing po ay i-appreciate natin ang fathers and husbands sa June 30. Last Sunday. So, asahan nyo na, meron ulit tayong commitment. Francis? Ayun, asahan nyo na mangyayari yan. At sa September, meron po tayong Music Fest. Music Fest tayo sa September. Kaya maghanda na kayo. Yan. Announce na lang yan sa GC kung ano yung mangyayari. Then, kailan ba? June 16, next fellowship natin. Pag-pray nyo rin yung crusade. Malapit na. Ilang ano na lang. Yan. At, yun pala. Gusto nyo ba magpagawa tayo ng polo shirt uli? Polo shirt uli. Yung, di ba last time kulay gray? Yan. Pang field operations natin din. So, mag-start tayo ng July. Sa July, magko-collecta na tayo. Then, siguro mga second week, papagawa na tayo. Mag-ipon na kayo, guys. Isasend na lang natin yung design sa GC. So, abang-abang din kayo dyan. Thank you very much sa Atos. Yan, sa Atos. Palapakan nga natin Group Atos. Amen. Yan. At meron daw silang inihanda para sa atin na pagkain. Yan, okay. So, again, maraming salamat sa inyo. At meron pa ba ako nakalimutan? Meron pa ba? Ha? Outing? Outing uli? Swimming uli? Tapos na tayo mag-swimming. Ano pa ba? May nakalimutan pa ba ako? Mukhang wala naman na ako nakalimutan.
Ayun. So again, maraming salamat sa inyo. Every Saturday, meron tayong field operations. Sama po kayo, ha? Ayun, pag di kayo available ng Saturday, meron tayong Friday operations. At nga pala, bago tayo umuwi, habang nakain, meron tayong short meeting lalo sa mga sumasama sa field operations. Super short lang. May di-discuss lang ako saglit. So, meron pa kayong tanong? Meron pa kayong concern? And kung gusto nyo sumama ng field operation, gusto nyo mag-ready para sa darating na crusade, ay pwedeng training to. So, July 29 to August 2 yung crusade natin. At, Alin? 29? July 29 to August 2. Yan. So, kung wala na, ibinabalik ko na ang mic sa MC natin. Ako na daw mag-pray. Tayo po tayong lahat. Thank you po sa mga nanay na nagantay, sa mga fathers, sa tech. Thank you very much sa inyo. Tayo mag-pray. Ano yan? Next week, June 16, meron tayong fellowship. Okay. Next Sunday, practice tayo. Sige, let's pray. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, muli marami pong salamat, Lord, sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong biyaya. Marami pong salamat, Panginoon, sa natapos na programa ng ATOS. Marami pong salamat sa preacher na inyong ginamit. Ginawa niyo po siyang instrumento ng inyong pagpapala upang mabahagi po ang inyong salita. Nadalain ko po na pagkalooban niyo sila ng pagpapala, kanilang family, pakaingatan, Panginoon, at ang mga YP na nandito ngayon, kayo po ang mag-ingat sa kanila. I-bless niyo po ang kanilang mga family, sa mga pamilya po nila na hindi pa ligtas, ay nawa ma-sharean po natin ang gospel, Panginoon, at tumanggap po sa inyo bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay. Panginoon, dinadalangin namin ang pagkain na aming kakainin. Ito po yung maging kalakasan sa aming panlupang kalasipan. Ingatan niyo po kami sa aming pansamantalang pag-iwaywalay. Ibalik po kami sa Wednesday, Panginoon. Ito po ang panalangin sa pangalan po lamang ninyong anak na si Jesus. Amen. So, may